Tara, pasok tayo. Dito kami umaga-umaga. Nagkabit kami ng trapal doon sa likod. Kasi yung trapal namin doon, tinangay ng malakas na hangin, nasira. Kaya pinalitan namin, napabili pa tuloy ako ng bago. So, ito. Akit tayo dito at check natin yung mga itlog. Kasi, kailangang pag lumalabas na kailangang makuha na. Dahil, baka mataihan nila. May kaka-dirty lang. Sayang. Konti-konti pa lang naman. Yung alas 7 o mag-alas 8 na. Konti-konti pa lang mga itlog niya. Mga bandang 10 o'clock to. Halos nangingitlog na. Ang dami na. Makakadami ka na ng tray. So ngayon, pailan-ilan pa lang. Yan. Tingnan mo itong mga bago. Ang lalakas na rin nilang kumain. No? Siguro by next month. Sure, mangingitlog na to. Excuse. Whew. Ayan o. Mga tulala eh. Oh. Naka long sleeve tayo ngayon. At ang init. At ako'y masyado nang umiitim. Masyado na ako nanunog-nog. Ay, naglo-long sleeve na ako dito. Pagpupunta ng bukid. Tsaka tatakot ng muka. Kasi baka hindi na rin ako makilala. Nangingitim na ako dito. Magpapusyo-pusyo muna tayo ng konti. Ayan. Ayan, naikabit na yung trapal. Nag-iba na kulay na yan. Nag-yellow. Sa mga previous video ko, di ba, ano siya? Kulay pink-pink. Ngayon, yellow na yung background dati. So. Ayan. Isa kasi hindi gumugulong. Lalo na pag ambag sa kanya, pa ganyan. Isa pag ganyan, diretso gulong. Pag ganito, ano siya, lumulusot doon sa alambre, di agad nakakagulong. Alam niyo ba ba't ako napunta sa gantong field ng pagninegosyo? Wala akong idea sa pagninegosyo. Hindi ako business-minded. Nasa Taiwan pa lang ako, iniisip ko, pag uwi ko ng Pinas, ano na gagawin ko? Anong sisimulan ko negosyo? May ipon ka nga, pero hindi mo alam ano ang sisimulan mong negosyo. Wala akong ay sabi ko, hindi ako business-minded na tao. Hindi ko alam paano magsisimula, ano sisimulan ko. Una, ang target ko is bike shop. Kasi mahilig naman ako mag-bike. Babike ako sa Taiwan. Isip ko bike shop. Eh alam, nung time na yon, ang bike is nung pandemic, mabili. Ngayon hindi na pandemic, sabi ko, magkiklik kaya ang bike. Kasi ang part siya, pag hindi nabili, naka-stack lang ang pera mo, hindi gagana. May stack up lang. Baka hindi ako makabawi dun. Ngayon, hanggang sa nag-brainstorming kami magkakapatid, hanggang sa napag-alaman namin yung mahalang itlog in demand. So, nag-try kami. Naglakas loob kami mag-try dahil syempre ang pagkain yan eh. Everyday use. Magkagamit at magagamit mo. So, kaya napunta kami sa ganito. So, nag-try muna ako ng konti kasi hindi ko sure kung kikita. Kasi pag binuhos mo lahat ng ipon mo, nailipon ko na ilang taon sa Taiwan, pag ibinuhos ko, at hindi agad nag-click, talo ako. Wala akong pang-plan B kung mauubos ang pera ko. So, try muna kaming konti. Then, mukhang maganda naman kasi pagkain siya in demand. Actually, ako wholesale ko lang nakaraang gabi. Pero kagabi, isang gabi, nagte-text na naman sa akin kung meron na naman daw akong available na stock. Lalo pat December ngayon. Magdi-December, mga bare months, mahal ang itlog. Kaya, so hindi ako nagsisi sa ba't ko nasimulahan tong pag-iitlog. Madaling alagaan. Hindi mo na kailangan paliguan yung mga yan. Lilinisin mo lang yung mga dumi nila. Actually, hindi naman ako araw-araw naglilinis. At papakainin mo lang. Okay na. As araw-araw, may siguradong kita ka, di ba? Sa nangingitlog to. Nakikita nyo ba tong mga to? Yan. Ganyan ang itsura niyan. O, tignan mo.
Ito pa isa. Tinan mo. Nangingitlog yan. Oh. Nangingitlog yan. Pagkaganyan po ang mga itsura nila. Ayan, umiire. Mga nagtaas sa mga balahibo niya. Oh. Ayan, nailabas na ang itlog. Ayun. Nailabas na yung itlog. Oh. Nakikita niyo ba? Nailabas niya na yung itlog niya. Ayan. Oh. Aka na na itlog mo. Dali. Aka na na. Ayun niya. Ayun yung itlog niya, tibo. Mga ganyan na itsura. Oh. Mga nagtaas ang mga balahibo. Mga ngingitlog yung mga yan. Dukutin natin yung itlog niya at hindi siya makamove on. Dudukutin ko na itlog. Akala na itlog mo. Dali. Oh, ayan. Tingnan mo naman. Oh, Diyos mio. Tingnan mo. Babasa-basa pa. Oh. Diba? Masyado zoom in. Ayan, kuhanin na natin to. Oh, tingnan mo, mainit-init pa. 3 na nakuha ko dito. Dito sa isang cage na to, 3. So, isa na lang ang hindi pa nangingitlog sa kanya. Ay, hindi ko lang sure. Alam, mangingitlog kundi isa, oh. Iba na itsura niya. Asan na? Nakatulala eh. Ito. Ito. Nakatulala. Mangingitlog din yan. Nangingitlog yung mga yan eh. Mga tulala sila. Nakakita ka dito mga tulala. Yun. Meron tayong mga tulala dito. Wala. Walang mga tulala. Ayan. Alam niyo sa pagbibusiness, lakasan lang talaga ng loob eh. Tama nga sabi nila. May ipon ka, may budget ka, may puhunan ka, pero hindi ang malakas ang loob mo, paano ka makapagtayo ng business? So, talaga importante talaga malakas ang loob mo. Magte-take ka ng risk. Pero, syempre, hindi mo kailangan ibuhos lahat. Kailangan meron ka iniisip na plan B. Actually, small business lang naman to. Pero kahit pa paano, nakapagsimula tayo, di ba? May sigurado tayo araw-araw na kita. Lalo pa ngayon. Ang mahal talaga na itlog ngayon. Actually, wala kasi din ako idea sa mga pricing na itlog nung dumating ako dito sa Pinas. Sabi ko nga doon sa kumukuha sa akin itlog, uy, nagmahal ng itlog, in-inform ko na siya. Sabi niya, oo te, sabi niya, pag talaga nagmamahal ang itlog. Eh kasi nung mga nakaraan, imaginein mo, ang extra small, nung unang nagbebenta kami, nasa 135 per tray. Ngayon, ang extra small sa amin is nasa 160 yata. Ay, 180. 180 pala. Kasi ang medium namin ngayon is ang small namin is 190. Ang medium is 200. So imaginein mo ha, ang extra small ngayon is nasa 180 kami. Pero before nung nagbebenta kami, ang extra small namin nasa 135 mga ganyan. Oh. Kaya tingnan mo naman, malaki na ang difference. Nagtaas na talaga ang presyo. Ayan, tinan mo, nakapagpadagdag na rin ako kahit papano. Kasi pag konti lang yung alaga ko ng unang batch, mahina ang kita. Kasi ko konti lang.